Hello mga katropa, kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago nating vlog. So yung vlog natin mga katropa is tanong to ng isa nating katropa. So sasagutin natin siya sa pamamagitan nitong video tutorial na to mga katropa. Tuturo ko sa inyo ngayon ay yung mga symbols sa Excel, kung paano gamitin yon at kung ano-ano yung mga katropa. Isa-isahin natin yan. So magiging part 2. So may part 2 tayo nito mga katropa. Itong gagawin natin ngayon is part 1 lang. 10 lang yung ituturo ko sa inyo ngayon mga katropa. Then sa part 2 yung next. Okay? So, intro na tayo. Tala na tayo agad sa tutorial natin. Mga katropa, magsisimula tayo sa equals. So, ano ba yung equals mga katropa? So, yung equals, doon nagsisimula yung lahat ng formula or lahat ng gagawin mo sa Excel mga katropa. Pag hindi ka naglagay ng equal sign, is hindi siya ma-recognize ng Excel na formula or function mga katropa. Lahat ng bagay sa Excel is mag-start sa equal sign unless text siya, okay? Or hindi kayo nag-create ng any formula. Lahat is mag-i-start sa equals. Katulad ng equals VLOOKUP, equals sum, or yung equals A1 plus B1, mga tropa. Yung mga ganyan simple formula is sa equals nag-start. Tatandaan nyo, ang equals is simula ng lahat ng bagay sa Excel. Okay, next mga katropa is basic mathematical symbols mga tropa. Ano ba yun basic mathematical symbols? Yun yung cross, dash, slash, and asterisk. Ano yung apat na yan mga tropa? Yan yung mga mathematical equations na basic lang mga tropa. So, mag-start tayo sa cross. So, yung cross is yan yung plus sign or yung addition sa math. Yan yung cross. So, ginagamit natin yan sa pag-add. Yung plus is pwede din natin siyang gamitin na alternative sa equal sign. So, yung iba kasi ang ginagawa plus tapos kung ano na yung formula. Pero dapat basic formula lang yun mga tropa ha. Hindi siya pwede yung gagamitin yung plus tapos sum if or sum function ganyan. Yung equals tapos A1 plus B1, so pwede nyo gamitin yung alternative yung plus. So gagamitin yung plus A1 plus B1 ganyan. Diba? Anything na inad nyo naman is positive pa rin siya. So pag kunyari plus A1 minus B1, kung ano yung malaki doon, yun yung magiging sagot niya na function. Kung mas malaki yung minus nyo is negative yung answer. Yan. Simple mathematics lang siya mga tropa. Then next is yung dash or yung minus sign. Yan yung subtraction mga tropa. So yan lang yung basic ano niya, yung minus. Then next is slash or yung divide or division mga tropa. Yan yung function na ginagamit kung gusto nyo mag-divide ng number sa Excel, yung slash. Next is yung asterisk. Yung multiplication natin mga tropa. Then yung asterisk mga tropa, may iba din pa siyang function is i-discuss ko mamaya. Okay? Basta yung basic niya is pang multiply. Okay? Then part din siya ng ibang function si asterisk. Okay? Example natin mga tropa. Ito tayo sa Excel. So yung basic natin, mag-start tayo sa addition. So equals B2, then plus yung cross, then B3, then equals. So pwede din yung sinasabi ko na yung equals is palitan natin ng plus. So plus, then ito plus, yan. Same lang yan mga tropa. Okay? So, kunyari gusto nyo, ito ay plus, then ito is minus dito. Same lang siya na function kasi ang gagawin lang niya dito, kumbaga positive number minus mo dito is kung ano yung sagot niya. So, kung pagbalik na rin natin, plus, tapos ito minus 100, so big sabihin nito, negative 20 siya kasi mas mataas yung negative number. Ganyan siya mga tropa. Then mga tropa, yung minus sign is parang ganito na siya. Equals lang natin. Equals, yan, minus this one. Yan, 20. So, yan yung basic na add and subtraction. Then, multiply tayo. Equals B2 times asterisk yan. Then, ito, then equals. So, yan siya. Okay? So, tapos, divide natin equals, divide natin slash, then ito, then enter. So, ayan siya mga tropa. Tinuro ko lang yung basic na paano siya gamitin. Okay? So, kung gusto nyo, ayaw nyo, gusto nyo, ayaw nyo. So, kunyari, palitan natin yung equals ng plus, diba? Sabi ko, basic function lang yung pwede. So, pwede yun, yan, then times, ito, same answer lang siya. So, plus, then ito, divide, then yan, enter. Okay? So, pwede, basta basic function, pwede nating i-replace si equals kay plus sign.
Okay? Next natin mga katropa is parenthesis. So, ano ba yung parenthesis? Ito yung used to change the order of an operation. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun mga katropa is, yung sa parenthesis, ang uunahin niya is kung ano yung nakapaloob dun sa parenthesis. So, explain ko para mas maintindihan nyo. So, kunyari, ito mga katropa. So, basic math lang tayo muna. So, equals, tapos, open parenthesis, then ito, times natin sa unit price, then close natin yung parenthesis. So, ibig sabihin yan, i-multiply niya yung nasa loob ng parenthesis. Tapos, kunyari, add natin, then open parenthesis, then ito, times ito, yan. So, ibig sabihin mga katropa, lahat ng nasa loob ng parenthesis is yun ang uunahin niyang operation na gawin. So, dito sa ginawa natin is multiplication. So, unahin niya munang i-multiply ito at i-multiply niya ito, then sa kanya i-combine yung sagot ng dalawa na kaya i-add niya. Okay, kasi addition na yung nasa labas na operation natin. So, ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng parenthesis ng kung saan man yung sa formula mo, yun ang una niyang gagawin bago yung nasa labas na operation. Okay? Naintindihan nyo ba? So, ganito. Example ulit. Yan. Tapos, ito naman. Times lang ulit natin. Tapos, close. Then, i-minus naman natin yung ito, then times ito. So, ibig sabihin nito mga katropa, i-multiply niya to, i-multiply niya yan, then yung sagot ng bawat isa na yan, i-minus niya. Okay? So, ayan siya. So, ganyan yung parenthesis. Yung sinasabi na change the order of an operation. Kasi, kunyari, kung ang gagawin niya dito is i-multiply niya yan, tapos i-minus niya, yung dito, magigiba yung sagot niya. So, dapat unahin niya muna yung nasa loob ng parenthesis bago yung nasa labas. Next natin, mga katropa, is ampersand. So, ano ba yung ampersand, mga katropa? Ito yung na-allow ka niya na i-join yung mga text kahit hindi ka gumawa ng formula. Ano ba yung sinasabi ko? So, ganito siya. Ito mga tropa is pagsasamahin natin. Hindi tayo gagamit ng concatenate. Kasi si ampersand is shortcut ni concatenate. So, wala tayong gagawin na equals concatenate. So, ang gagawin lang natin is ito. Then, ampersand. And ayan. Then, enter. So, ganyan lang gamitin yung parang i-string niya. Pagsasamahin niya yung dalawang cell kahit na wala kang ginagawang formula. Yung symbol lang na ampersand ang ginawa mo. So, yan. Ampersand. And ito. Okay? So, mamaya ituturo ko sa inyo ngayon paano natin ilalagay yung kung gusto nyo magkaroon ng space yung ginawa nating ampersand. Okay? Or yung string natin. So, ganyan lang basic yung ampersand. Basta pagsasamahin niya yung string of text mga katropa. Or pwede din yan sa formula. Mamaya makikita nyo yung gamit ng ampersand sa formula. Ito is basic sa text lang mga tropa. Okay, pwede to sa mga pangalan, surname, first name, yan. Pwede nyo gamitin yung ampersand sa paggawa nun. Next natin mga katropa is yung double quotation. So, ano ba yung double quotation? Used to indicate a string and to recognize text mga katropa. Ibig sabihin mga tropa, pagka pinasok mo sa double quotation, may sinasabi ka na pagsasamahin mo yung isang text or isang formula do sa isa pang formula. Or i-recognize siya ni Excel na text. So, ano ba yung ibig sabihin? Ganito. So, ito yung mga tropa. Example natin kanina, di ba? In-ampersand lang natin yan kanina. Ganito lang yung ginawa natin. Yan. Okay, so ampersand. Ngayon, gusto natin may space in between. So, gagamitan natin siya ng double quotation. So, quotation, lagyan natin ng space, quotation, then ampersand, para ma-string niya. So, ibig sabihin, mga tropa, ng quotation, gusto mong isama si space dun sa word na ini-string mo. Okay? So, yan yung purpose ni double quotation. Nire-recognize mo siya as text na may laman yan mga katropa, na isisama mo siya sa string na ginagawa mo. Then, enter. So, ayan na siya. Okay? Pag hindi mo nilagyan ng space yung string mo mga katropa, parang wala lang siya. Ganyan. Walang So, kailangan lagyan mo siya ng laman, which is ang laman niya is space. Then, enter. So, ganyan yung basic lang na double quotation. So, mamaya ulit, ipapakita ko sa inyo yung nasa formula siya or nasa function siya. Papakita ko sa inyo mamaya yun. So, dito lang man tayo sa basic. So, dito pinagsasama natin si ampersand and si double quotation. So, big sabihin nito, si A1, pagsamahin mo siya,
nitong space, then isama mo din siya, ampersand, dito sa word na to. Yan yung ibig sabihin ng formula natin. So, yan yung double quotation, mga katropa. Next natin, mga katropa, is wildcards. So, ano ba yung wildcards? Meron 3 wildcards sa Excel. So, yun yung asterisk, question mark, and tilde. Ano ba yung 3 yan na wildcard? So, mag-start tayo sa asterisk. So, sinabi ko kanina, yung asterisk is ginagamit siya na basic mathematical equation or symbol na sa multiplication. So, ngayon mga tropa, aside sa i-multiply or ginagamit siya sa multiplication, ginagamit din to as wildcard. So, yung wildcard used for multiple number of characters in Excel. So, ano ba ibig sabihin ng multiple number of characters? Ibig sabihin nito mga tropa, kung hindi mo alam yung isang word or yung kadugtong ng isang word, pwede mo gamitin si asterisk as wildcard. So, ganito yun. Ito yung 3 nating wildcard. So, mag-start lang muna tayo kay asterisk. So, kunyari mga katropa, hindi natin alam yung mga colors na yan. Alam lang natin is plus. So, ngayon, gagamitan natin siya ng wildcards. I-add natin lahat ng benta natin ng mga plus. So, bago ako magsimula mga katropa, visit nyo yung Shopee shop ko or TikTok shop ko. Meron ako dong product na VTV Plus mga katropa. Bili kayo doon. Add to cart. Check out nyo din. Check out nyo din. Then, meron din doon plus accessories na boot, silicone boot, and paracord. Okay? So, 120 lang yon and 380 yung plus. Okay? Tala na tayo ulit sa tutorial natin. Yung mga tropa, ang gagawin natin dito, isa-sum natin to, di ba? So, gagamit tayo ng sum if function. Then, yung equals. Ayan. Then, yung parenthesis. So, yung range natin is ito. Then, criteria natin mga katropa is yung wildcard. Unahin natin is kailangan natin siya nang ipasok sa quotation kasi text yung hahanapin natin or mag-string tayo. Asterisk. So, kapag ang wildcard is nasa unahan yung hindi mo alam na word, nasa unahan yung wildcard. Pero kung yung nasa dulo, yung word na hindi mo alam, sa dulo mo ilagay yung wildcard or yung asterisk. Quotation. Close na natin siya. Tapos, i-string natin siya ampersand sa word na plus. So, ito. So, yan yung criteria natin. Then, comma, sum range natin is ito. Then, close parenthesis, then enter. So, 65. So, ano ba yung 65? So, sabi ko, di ba, hahanapin natin lahat ng plus. So, ito yung lahat ng plus. Pag inano natin to, dito, 65. So, tama. Nahanap niya lahat ng plus na meron dito sa data natin. Ganyan gamitin yung asterisk. So, kunyari, hahanapin natin deal. Kunyari lang. So, equals sum if. Yan, yung range natin is ito. Criteria natin, nasa dulo naman yung hinahanap natin, no? Then, ito. Then, ampersand, quotation, asterisk, quotation. Then, yan yung criteria natin. Then, yung sum range natin is ito. Close, then enter. So, yan siya. So, hinahanap natin yung plus na sumunod. So, ito lang naman siya, 15. Ganyan gamitin yung asterisk sa formula. So, dito, nakita nyo mga tropa, gumamit tayo ng equals, parenthesis, ampersand, and yung quotation. So, kinumbine na natin lahat ng natutunan natin kanina. Okay, so ganyan siya ipasok sa formula or sa function. Okay, mga tropa. Next natin, mga tropa, nituturo ko sa inyo is yung question mark. So, ano ba yung question mark? Kung ang asterisk is multiple number of characters, si question mark is single number of character lang. So, ibig sabihin, isa lang yung pwede niyang hanapin na nawawala or yung hindi mo alam. So, paano yun? Ganito. So, kunyari mga tropa, papalitan natin si blue na gagawin nating glue. So, ganito mga tropa. So, pwede yan pwede yan sa find. So, Control F, yan sa find and replace. So, dito sa find what, hahanapin natin mga tropa is yung question mark, then LUE. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ba to. And then, replace with, gawin natin glue. Yan. Nakalimutan ko palang i-highlight to. I-highlight natin to. Tapos, mga tropa, replace all. So, tignan nyo to ha, mga tropa. Yan, yung may blue. Replace all. So, yan, no. All done. We made 2 replacements. So, ibig sabihin, ito yung blue kanina, ito yung blue kanina. Naging blue na siya. Sa find and replace, pwede nyo gamitin si question mark na wildcard. Okay? Sa formula naman, ganito naman siya. So, palitan natin ulit to. Balik na lang natin. Ayan. So, balik lang natin sa blue. So, equals
Sum if. So, ang range natin is ito. Then, yung criteria natin mga katropa is quotation. Then, yung isang letter lang ipapalitan natin, di ba? Question mark, quotation, then ampersand, quotation. Hanapin natin yung LUE plus. Then, yan, yung criteria natin. Then, sum range natin is ito. Then, close, then enter. So, ito siya. Diba, sinabi ko na single number of characters. So, kung gusto nyo mga katropa, ito, pwede yan gawin na, madami. Basta yun yung number of characters na hahanapin mo. So, kunyari, hahanapin natin si Pink. Palitan ko to, gagawin kong NK lang siya. So, yung 2 letters sa unahan, di ko alam. So, yan. Then, enter. So, yan siya. Ayan. So, kunyari, gusto ko lahat ng may 4 letters. Pero, dapat isama nyo sa bilang si space. So, 5 letter lang siya dito. So, ito is, gagawin nating 5 question mark. Then, ito is tanggalin na natin. Then, enter natin. So, 47. So, big sabihin ito, at si Gray, binilang niya. Ito is 47, which is tama. So, ganyan gamitin si question mark na wildcard sa Excel. Next mga katropa is si tilde. Tilde is the identification of the wildcard character. So, ibig sabihin, siya yung tagapaghanap kung may wildcard kang nailagay dun sa data mo. So, ganito siya mga tropa. Kung nakikita natin dito sa data natin, ito, may asterisk na 2. Hahanapin niya yan mga tropa. So, hanapin natin siya na equals, mag-sum if na lang muna tayo. Puro sum if yung ginagawa ko formula mga tropa ha. Pero, pwede din nyo tong gamitin na sa VLOOKUP, XLOOKUP, or sa iba pang function mga tropa. Mas mabilis lang gamitin si sum if dito sa data na ginawa ko. Equal sum if. Then yung range natin is ito. Then yung criteria natin is quotation na natin na ganyan. Plus, deal. Tapos mga tropa, dahil sumunod niya is yung wildcard. So kailangan tilde, shift, tilde, then asterisk, then quotation. So yan siya mga tropa. Para mahanap niya yung mayroon tayong asterisk, comma, then ito siya, close, and enter. Ayan siya. So, kung papalitan natin to, gawin lang natin tong accessories. Same lang siya mga tropa. Or gusto nyo, pwede natin pagsamahin. Yan. So, ito is, palitan natin ng asterisk, quotation, ampersand, quotation, enter. 35 mga tropa. Dito, is pinagsama natin, hindi natin alam kung ano yung beginning nung word natin na deal. Tapos, pinahanap lang natin sa kanya yung may wildcard. Pero, dahil di natin alam yung beginning, si asterisk yung ginawa natin para kahit na ilang number of characters pa yon is ma-recognize niya or mahanap niya ng tama. Yan yung formula ginawa natin. Enter. Kaya 35, which is yan, 2 siya. Yan yung asterisk. Sa mga tropa, yung mas malalim or mas magandang formula is, meron akong tutorial niyan mga tropa. Ilalagay ko na sa description sa baba yung link para after nito is panoorin nyo yung mas detailed wildcard tutorial mga tropa. So, yung part 2 natin mga tropa, abangan nyo. Gagawa tayo ng part 2 nito. Ituturo ko naman yung iba pang symbols like $sign, mga brackets, curly brackets, exclamation point, and marami pa mga tropa. Ituturo ko yun sa part 2. So, abangan nyo yun mga tropa. Sana may natutunan ka. Huwag mo kalimutang hit yung like button. Share this video para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell. All para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!